I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Gandang araw po sa atin lahat at sana ay nasa mabuti at mapayapa kayong kalagayan. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong may kanya-kanya tayong mga lakad kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage, mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan, kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong kompunotasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, ituring na natin mayroon tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Yes, you're gonna take a ride. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna f***ing rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa. Tapos na po, mga dayuhan, akala na lang, kaya na lang napastangin mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Likas na mababait ang mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya nakakalungkot na makitang naaabuso ang ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanguhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Mabuhay po tayo lahat at mag-ingat po tayo sa daan. Narinig nyo yon yung sinabi ng Pangulo? Sabi ko sa inyo, hindi nyo pwedeng balahurain ang mga Pilipino sa harap niya.
Oh, linawin natin na yung sinabi niya. Hindi po siya nagmumura. Sinabi niya, sira ulo itong taong ito. Oh, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Oh, sira ulo ito. Sabi niya ganoon. Kasi napanood niya. At isa pa, pwede niya bang murahin? Hindi naman daw Pilipino. Pero hanggang doon lang po 'yun yung sinabi niya. Actually, hindi niya magagawa 'yun, no? Siguro dahil nainis siya. Pero alam po natin ang Pangulo, never po nagsasalita ng masamang salita. Alam po natin 'yan. Tsaka isa pa, yung mga nagsabi na may sakit ang Pangulo, tingnan nyo naman yan. Napakaliksi. Very fresh ang dating ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Oh. Healthy. At saka, syempre, yan po ay makadiyos po talaga yan. At nagdarasal yan. Hindi po pala mura, hindi pala away. Kaya ang Pangulo ay pinagpala po ng Panginoon yan, mga kababayan. Kaya nga, sinusuguran siya ng mga investor dito ng mga banyaga di ba? Sa kabila po ng mga pambabatikos, panggugulo ng mga DDS, di ba? Alam po natin, DDS lang po ang nanggugulo sa kanyang administration, wala na pong iba. Alam po natin, tahimik po ang bansa. Real talk po tayo yan. Tahimik ang bansa. Actually, ang sino bang nanggugulo? Mga DDS lang, real talk po yun. Nakikita ko yan sa social media, nag-i-spread ng fake news. So, sana, magiging matahimik na lang po kayo. Hayaan nyo na po ang Pangulo na ginagawa ang kanyang part as ama ng bayan. Hindi naman po lugi. Kasi lahat po natutulungan din naman kahit papano. So, alam nyo naman, ang laging kumukontra, yung mga dilis. Yung mga anti-Marcos, of course, no? So, dahil dito mga kababayan, happy Holy Week sa inyo. Ang Pangulo, kahit Holy Week yan, trabaho pa din. Hindi, kunwari, sasabihin niya, spend time with his family. Pero actually, trabaho pa rin yan. Sa mga vloggers naman ito, hindi naman lahat ng foreigner ay balasubas. Kanya lang, siguro, may, hindi natin alam dito sa Russian vlogger na ito, no? Ang akala niya kasi basta-basta niya lang ginaganyan ng mga Pilipino. Hindi niya alam pinapanood. Pinapanood pala siya ng Pangulo ng bansa. My goodness. Ngayon, saan siya? Di kulong. Hindi natin alam kung makakalabas po yan or ilang taon. Baka, dapat to all the foreign vloggers, kung magbablog kayo dito sa Pilipinas, be kind naman. Kasi ang lahat ng mga Pilipino napakabait, matulungin at saka very very friendly. Ika nga, no, wag naman abusuhin ng aming mga kapwa Pilipino, no? Nandito kayo para mamasyal. Di ba? Alagang-alaga kayo dito. Safe na safe kayo. Di ba? So, well, anyway. Salamat guys sa inyong watching and that's it for today's video. Bye and bye.